ibigin ng Diyos sa ating mga buhay. At magandang gabi po sa inyong lahat at, I'm so blessed. Tayo po lahat, hindi lang po ako, na nandito po tayo para mag-aral o namnamin ang salita ng Diyos sa atin, ang message niya po sa atin ngayong gabi. At nagpapasalamat po ako ng marami at, muli at maise-share ko po sa inyo ang narinig ko po na boses ni Lord na ito po ang ating pag-aaralan o pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago po tayo mag-start, pikit po muna tayo, magpasalamat tayo kay Lord na nandito po tayo at nakaupo uli at makikinig ng kanyang salita, ng kanyang message. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God, sa gabing ito, Lord God. Muli po, O Lord God, at nagsama-sama mo kami na namnamin ang iyong salita, O Lord God. Father God, itinataas ko po lahat ang makikinig o manonood dito sa aming midweek service, O Lord God. Na ikaw po, Lord, ang nagdala sa kanila dito, O Lord God. Hindi lang po ito basta na open nila o nakita nila, O Lord God. Ito po ay inilaan mo po sa mga tao, O Lord God, na uhaw sa iyong mga salita, O Lord God. Father God, be with us for tonight, O Lord God. Tinataas ko po, O Lord God, ng lahat po, O Lord God, na bigyan niyo po kami ng spiritual hearing, O Lord God, sa pagdinig namin ng iyong message, O Lord God, at let's talk to us, O Lord God. Cover mo po kami ng iyong holy blood, Jesus, O Lord God, na walang disturbance, O Lord God, walang manggagambala sa amin. Nakapokus po kami sa iyong salita ngayong gabi, O Lord God. Tinataas ko po ito, Lord God, at muli nagpapasalamat po ako ng marami ang this opportunity na ibinigay niyo po na makapag-share po ako ng message na ibinigay niyo po sa akin. Ma-share ko sa kanila, O Lord God. Thank you po muli, O Lord God, sa gabi ito, O Lord God. Mamuna ka po, O Lord God. Holy Spirit, tatawagan kita right now in the name of Jesus na samahan mo po kami. Ikaw na po ang mag-lead. Lord, cover mo lang po ako sa iyong likuran, O Lord God. Ikaw po ang magsalita sa kanila, O hallelujah, hallelujah. Give us your message, Father God. More and more, O Lord God, na marinig namin ang inyong boses, O Lord God. Thank you po, Father God. Itinataas po namin ito lahat sa iyong malinis na pangalan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Excited ako. Kayo po ba ay mga excited sa message ni Lord ngayong gabi? Ang ating pong tutunghayan ngayong gabi ay ang topic po is worship, about worship. Ang salitang worship. Yun po. Ano po ba ang ibig sabihin ng worship? Lahat po tayo alam natin kung anong ibig sabihin ng worship, no? Kumanta, ano po? Magbigay puri, ano po? Worship din po is our great commission din po 'yun, ano po? Ang worship po ay maraming meaning. Marami pong ibig sabihin ng worship. Ngayon po, if you have your Bible with you, sa awit po tayo, Psalms 95, verse 6 and 7. Dalawang verses po ito. Ang sabi po sa English, verse 6, "Come, let us bow down in worship." Worship po yun, ha? "Let us kneel before the Lord, our Maker." Sa 7 po, "For He is our God, and we are the people of His pasture, the flocks under His care." And tonight, if you hear His voice, what will you do? Amen. Amen. Sa Tagalog po, tayo na't lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siya ay ating mailalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupa kanyang inalagaan. At ngayon,
Kanyang salita'y ating pakinggan. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. Purihin po ang iyong pangalan, O Lord God. Muli, O Lord God, nagpapasalamat po ko ng marami, O Lord God, sa iyong salita, sa iyong message sa gabing ito, O Lord God. Itinataas ko pong muli ito sa iyo, O Lord God, na ikaw po ang kasama namin, O Lord God. Give us a good ears, spiritual hearing po ang prayer ko to each everyone, O Lord God. Lord, cover mo po ako muli sa iyong likuran, O Lord God. Just use my mouth na ma-share ko po ito at mapalawanag ng maayos, O Lord God, na sana'y may matutunan po kami sa gabing ito, O Lord God. In Jesus' name, I pray. I pray. Amen. 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 Hallelujah. Dito po sa awit, 95 verse 6, ito ang ibig sabihin po ito po ay isang paraan ng pagsamba, mag-worship. Ito po'y pag-acknowledge natin sa Diyos. Ibig sabihin po ng worship. Sa, sa mga ginawa niya at gagawin pa sa hinaharap, pag tayo po ay truly nagdepende sa Diyos. Amen po ba? Amen and amen. At ang paglapit po natin sa Diyos, pagluhod, ang kneeling, yung luluhod po tayo, iyan po ay isang symbolic o simbolo ng humility. Means po, ang ibig sabihin po ng humility ay pagsuko, submission to our God. Gives Him all the authority. Bigay po natin, amen po, bigay po natin ang all authority sa Kanya. Yung pong mag-depend po tayo sa Diyos para sa guidance and protection with provision. Amen. Yun po ang paliwanag sa verse 6. Ngayon, sa verse 7 po, for He is our God. Meron po tayong unique relationship sa ating Creator, sa Diyos po natin. As His people na nag-aalaga sa atin, amen, amen, nag-aalaga ang Lord sa atin, God's care for us at ang kanyang mighty hands, no? Ang mighty hands po ni Jesus ay always nasa ating protection. Nandito po yung parang naano po tayo, hawak po tayo ni Lord na huwag ka mag-alala, protektado kita. No? Protection. Amen po. And we are so very special po. Napaka-special po natin sa ating Diyos. Very special po. Why? Kasi He chose us. Pinili niya po tayo. And we are, alam ko po na alam niyo na to, we are a chosen people of God. So, our responsibility po is being obedient and trust. We have to worship Him with all our heart, mind, and soul. Yan po ang ibig sabihin dito sa ating binasa about the worship. Amen po. At ang sabi din po dito sa Psalm 63 verse 4, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hand. Amen and amen. Sa Tagalog po, habang ako'y nabubuhay, ang sarap pakinggan pag sinabi natin ito kay Lord. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y itataas. When I'm praying, I will lift up my hand to you, O Lord. Amen po. Amen. Dito po, ano ko lang po ang short testimony ko po. Dahil itong message pong ito ni Lord na isinishare ko po sa inyo ngayon, directly, ibinigay po ni Lord sa akin. Ang verses na ito, connecting po
sa aking buhay, sa ating lahat, sa buhay po natin. Kaya i-share ko po lang itong aking short testimony. One Saturday morning po, no, habang ako'y busy, Saturday po kasi sa Hawaii, wala po akong pasok ng Saturday, hindi po ako nag-work. No? Pero that's my very busy day. Very, very busy morning po. Opo ako and my husband is not home kasi po meron po siyang devotion every Saturday morning sa church member. Yung men's devotion every Saturday po yun. So sa madaling salita, ako lang po ang nasa bahay, naglalaba, habang naglilinis. Opo. And then, at the same time, naka-on po yung aking phone. Nakikinig po ako ng gospel song. Pero habang ako po'y nakikinig, nagwo-work po ako. Busy ang katawan ko dahil sa naglilinis nga po ako. Tapos akyat panaog ko sa naglalaba rin po. So, nakikinig po ako. Yung pong worship song po na yung isang kanta po. I don't know why, parang paulit-ulit ko pong naririnig. Busy dito, busy doon. Narinig ko na naman po, the same song. The same na kanta. Paulit-ulit po. Tapos po, may nagsasalita. Parang, come worship me. Narinig ko po, come worship me. Sabi ko, come worship me. Parang may nagsasalita ang kanta po is surrender. Surrender your heart. Narinig ko po yung come worship me. Isang beses po Then surrender your heart. At ang music po, yun nga po, alam ko ang title is Surrender. So, not paying attention po ako, nakisabay po ako sa pagkanta ng Surrender. Kanta rin po ako, Surrender. Oh my God. Hallelujah. Maya-maya po, tumulo na yung luha ko, tumulo na tong uhog ko, nag-shaking na po ako, at sabay po akong nakaluhod. Nag-bow down po ako na nakataas po ang aking dalawang kamay at lumuluha po ako. Umiiyak ako na hindi ko maintindihan. Iyak po ako ng iyak. Sabay-sabay na po narinig ko po yung small voice po na very clearly, worship me, surrender yourself, and worship me. Worship me. Twice po yung narinig ko po. So, luhod po ako, iyak ako, worship po. Sabi ko, Lord, I'm so sorry. Hindi kita nauna kasi na-busy na naman ako. So, that was Saturday. Marinig ko po yung salitang worship. So, habang nandun po kami sa church the next day, Sunday, habang nagme-message po yung pastor, ibinigay po sa akin yung nag-worship po kami. Tapos nagbigay ng message si pastor. Tapos, narinig ko na naman po, worship me. And sabi ko, Lord, tapos na po yung worship Ano pa po sagot ko Sa isip ko po. Tapos na po yung worship. Paano po ako makapag-worship? Hindi naman po ako pwedeng kumanta na nagme-message ang pastor. So, ginawa ko po, okay Lord, sa isip ko lang po nag-worship ako.
Tapos, ang sabi po ni Lord, yung pong message na ito na ibinigay niya is nung pong Sunday po yun, March 23, 25. Dalawang beses po, Saturday, narinig ko po yung worship me. Sunday, sinabi niya na naman po sa akin, worship me. So, yung pong March 23, 25, sinulat ko po agad. At sinulat ko rin po ang worship me. And then you know what? Ibinigay niya rin po sa akin ang verses sa Bible. Sabi ko, Lord, hahanapin ko na lang po mamaya yung tungkol sa worship. Sinulat ko na rin po. Ibinigay niya po sa akin kasi narinig ko po. Tapos, so sabi ko, Lord, if it is you, sabi ko, let your will gonna be done for this worship. Kung ano po ang message mo dito sa worship na ito. So, time goes by po. Natapos ang Sunday, na ano na po tayo ngayon, June. Alam niyo po, ng one morning po yata o evening, sa ating devotion, yung devotion po natin, hindi ko lang po matandaan kung si Sister Anna o Lilith ang na narinig daw po ang boses ni Lord na sinabi po is worship. Nung marinig ko po yun, na sinabi niya, ang Holy Spirit about the worship, pangatlo na po yun. Kasi Saturday, Sunday, and then yung po kay Sister Anna o kay Sister Lilith. I don't know kung sino po yung nag-ano. Pero narinig ko po, pagkarinig ko po nun, there ko, yung Holy Spirit worship me. Do it now. Yun po ang narinig ko. 3 beses po ako nag-aano kay Lord. Pag nagsabi po sa akin si Lord, narinig ko po yung boses niya. Sabi ko, Lord, kung ito'y sa'yo, gusto ko pong marinig pa. Ikaw po ang magsalita. Sabihin mo pong muli sa akin. So, pangalawa, sinabi niya uli sa akin. So, Saturday, Sunday. And then yung pong pangatlo, ginamit niya ang kapatiran natin. I'm not really sure kung si Sister Anna or Lilith ang nagsalita po ng about worship me. Yun po ang hinihintay kong salita ni Lord. One more and I will do it. So, na-confirm po ang message ni Lord na worship me. Amen and amen. So, ang title po natin ngayong gabi is worship me. Ang sabi ni Lord, iba-iba po ang ang ating pag-worship. Iba-ibang what you call that? Iba-ibang kaparaanan. Hindi po sinabing worship me is only na kakantahan po natin siya. Hindi po ganoon. Ang worship me ay yung ating connection, communication, intimate relationship. Okay, Lord. That is a worship me. So, ang conclusion po natin, nasa conclusion na po tayo, in maiksi lang po ito. True worship is our intimate relationship with God. Ano po yun? Complete surrender. Complete surrender po. And God is worthy of our adoration. Adoration, yung pagsamba. Recognition, ang pagkilala natin sa Diyos. Worshipping Him is a way of acknowledging His goodness,
greatness, to express our gratitude of thanksgiving for all His blessing. Sa lahat po ng blessing ni Lord, na ang pagpapasalamat po natin sa Kanya ay taos puso. Malaki man o maliit ang blessing na ibinibigay niya o even an answered prayer, we always have to worship Him. And it's a way to our deepest paglalim ng ating relationship sa Kanya. And of course, to declare His glory. Worship po is one way. Ang worship po is one way din po to serve God. It's not just a word. Hindi lang po sa salita. It's about our action and ways of living our life through Him. Amen. Amen. Father God, thank you. Thank you po. Muli sa gabing ito, sa salita mo, sa message mo na ibinigay po sa amin. Father God, I pray na meron po kami nakuha o natutunan sa ibig mo pong sabihin about worship. Lord, ikaw po, Lord God, ang magsalita o bigyan mo po kami ng spiritual healing through the Holy Spirit na magsalita ka po sa amin ngayong gabi, O Lord God. Lord, ready po kami ibigay ang aming buhay. Sabi mo po, sa iyong message, O Lord God, I choose you and I love you. Lord, mahal ka po namin. Ibinibigay po namin ang aming buhay sa iyo, O Lord God. Manahan ka po dito sa aming mga puso, O Lord God. And Holy Spirit, lead us to the presence of our Lord Jesus. Lord, yung mga hindi pa po nakakatanggap o nakatanggap na po sa iyo, O Lord God. At hindi po deep relationship, sometimes naliligaw, sometimes nagbabago. Humihingi po ako ng kapatawaran ng Lord God. Ganon din po ang healing. Pasalamat po ako ng marami dahil pag meron kaming nararamdaman sa aming katawan, lalo po kaming kumakapit sa iyo, sa panalangin, sa pag-worship namin sa iyo. Thank you po so much, Father God, sa gabing ito. Thank you. Naway may natutunan po kami sa mensahe mo po. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. One more verse po, meron po akong ibibigay sa inyo. Ito po sa Roman 12:1. Sa English lang po ito naisulat ko. Hindi ko na po nahanap sa Tagalog. Therefore, I argue, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer po natin your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen and amen. Good night po. Thank you so much po. I love you all. God bless. Pipigil sa pag-awit pagkat